Good morning, ladies and gentlemen. Meron lang po akong urgent na iba-vlog kaya kahit maaga ay nag-vlog ako. Ang aking concern po, which I do not like to happen to anybody else, ay yung inaresto si Jay Sonsa. Ito ay matagal ng broadcaster sa panahon na wala pang internet. At Mel Anjito lagi kasama nito sa partner niya si Mel Tiangco. So, sikat sila dati. Sila yung panlaban sa ABS-CBN. Sila po yung nasa GMA7 noon. Si J. Yomang Sonza. So, siya po ay retired na pero aktibo sa social media. Retired in the sense na hindi na siya tatrabaho. Pension na lang siya. So, pero active na siya sa politika at naka-base po siya sa Davao City. Doon siya nakatira. Tapos, what I understand is nung nalaman niya na inaprobahan ang kaso laban sa kanya, patungkol po ito sa pinablish niya na sa kanyang Facebook account na false medical report patungkol kay BBM ay nag-ripen ito into what we call as case at kinasuhan niya ang kanyang ni-report noon ay parang nakakitaan na fake news na kung sasabihin na nag-ano siya no na na nagkasakit si si Mr. si Mr. BBM. So yan ang ang nangyari. So ngayon lumabas na parang hindi totoo kaya kinasuhan siya. Ang kumaso sa kanya ay National Bureau of Investigation. This is the first thing that I have an issue against. So, ngayon, ay hinuli siya, nag-surrender siya. Pumunta sa galing Davao, pumunta sa Manila. And then, tapos pinusasan siya. Tapos, ang hope niya ay para makapagpensa. But then, thereafter, ang nangyari sa kanya po ay may mali, may mali. Kasi ang kaso niya napakaliit. Napakaliit ng kaso niya. Tapos, ang pinalabas ng korte ay no bail recommended. Hindi siya makapagpensa sa ngayon. Yun po ang kanyang problema sa ngayon. By any standards, Branch 118 of Regional Trial Court of Pasay City is wrong. Pasensya ka na, Judge Rowena Niebistan, mali po kayo. Kasi ang iyong warrant of arrest ay no bail. No bail, ibig sabihin pag no bail, hindi mo papayagan magpensa si Jason sa. At very obvious ito na mali ito, Judge Rowena Niebistan. Hindi ka nag-iingat. Pwede kang kasuhan ito ni Jason sa grave abuse of discretion ito. Ang kaso niya, bailable eh. Ang parusa niya, kung hindi lang yan dinaan sa internet, ang parusa niya maximum of 6 months. Pag maximum of 6 months, ay hindi siya nga kailangan na magpiyansa. Pwede na siya sumurinder na siya sa court at hayaan lang siya wala na kailangan piyansa. Kasi 6 na buwan ang maximum na parusa. Pero dahil sa cyber libel, umangat ng isang antas. At anong antas ang kasunod sa Aristo Mayor? E di, prison correctional. Siyempre, prison correctional, minimum dapat yan. Kasi isang antas, hindi prison correctional na maximum up to 6 years. So, yung minimum is divided mo sa 3, una, 6 years, minusan mo ng 6 months sa Aristo Mayor, so magiging paano magsasagot niyan. So, ang 6 years, i-convert mo muna into months, which is 6 times 12, that is 72. Minus 6, that is 66 months. So, in every period, divide mo sa 3, ay may 33 months. So, first minimum is 33 months plus 6 months. So, there is 39 months. So, divided by 12, that is 3 years and 39, 3 years and 36. So, 3 years and 3 months.
lang ang parusa niya. So with that, pensa. Kasi sa ilalim ng konstitusyon, hindi ka pwede magpensa kung ang kaso sa iyo ay murder o di kaya yung ang parusa ay reclusion perpetua o life sentence or death sentence. Yan parusa, ano lang yung maximum of 3 years sabi 3 years and 2 months. So, ito po ay isang napakalaking wow mali. Sino kaya ang may adya na ito? Nagkunwari lang ba si Judge Nieves, Rowena Nieves Tan na nagkamali siya? Ay, Judge Rowena Nieves Tan, mali ito. I don't believe na o di kaya masyado ka lang hindi ka maingat. Ang staff mo siguro nagkamali. Pero pinirmahan mo yung warrant of arrest na nakalagay na no bail. Pero dapat yan no bail recommended. Kasi no bail recommended kung tatingnan niya sa original case sa revised penal code, 6 na buwan lang ang maximum na parusa. Pero dahil na-commit yan sa tinatawag na internet, nag-angat ng 1 degree. But then, ito po ipakita ko muna yung pagka-aresto. Kawawa naman si ito po si Sonsa. Nawa talaga ako sa kanya. Bakit naman siya? Tanda-tanda na niya. Lumipat pa siya galing sa Davao nung malaman niya na may ilalabas na kaso na warrant of arrest sa kanya. Sumuko siya. So, sumuko siya sa umaga. Ang siste, dagdag na problema dito. Nag-aantay na lang siya, sumuko nga siya sa NBI. Maaga, ang in-expect niya, dalhin siya sa korte para magpensa. Ang problema, itong NBI, sumuko na nga sa kanilang tao, nilabas nilang warrant, gabi na. So wala nang opisina, di Bernis ngayon, holiday. Bukas, Sabado. Sunod, Linggo. Sa Lunes pa siya makapagpensa. So para lang nagalit kayo kay Jason sa makulong na siya. Nagmagandang loob na nga yung tao, sumuko na nga. Tapos ang pinaka-problema nyo sa NBI, Milvin Matibag, yabang mo. Bakit gabi na lumabas yung warrant of arrest? Sumuko na siya umaga pa lang. Alam niyo na kasi na balitaan sa Davao na may warrant na lalabas sa kanya. O, tingnan muna natin itong pag-aresto kay Mr. Jason sa kakaawa. Matanda na to eh. Binasahan siya ang kaso, binasa sa kanya, violation of Article 154. So, unlawful means of use of unlawful means of unlawful use of publication. Sa kaso, unlawful use of means of publication of indefinite utterances as amended by RA 10511 in relation to Section 6 of RA 1175. Sa kaso, unlawful use of means of publication of indefinite utterances as amended by RA 10511 in relation to Section 6 of RA 1175. Sa kaso, unlawful use of means of publication of indefinite utterances So, as amended by RA 105. ang sa akin lang doon, mali yan pag-aresto. Ang problema lang ay bakit naman hindi tinama ng korte ang trabaho nito. So dahil hindi na tinama, naperwisyo naman yung mama. Sumuko siya na maaga pa para lamang siya ay mabigyan ng pagkataon na magpensa. Pero ang nangyari, hindi siya nakapagpensa. Dahil naman po, sa katarantaduhan nitong NBI man siguro o korte, nagpalabas sila ng bit-bit ng NBI ang warrant of arrest niya, gabi na. Lumipad niya siya galing Davao, pupunta doon sumuko, maaga pa. Tapos gabi na nilabas ang warrant of arrest. Ano ang ibig niyo sabihin? Kaya Roland Huxon ay wala akong pakialam kung sinadya ni Jay yan. Kung masama man galit mo kay Kwan, hindi po ako na nagagalit kay Jason sa. Ang nireklamo ko rito, maaga pa yung mama, nandyan siya, sumuko na siya sa NBI.
Wala pa pala yung warrant of arrest, hindi pa pala naibigay, kaya hindi siya nakapagpiyansa. Tapos ang nangyari, nilabas ng NBI yung warrant of arrest gabi na. Hindi lang yan. Nung nilabas ng warrant of arrest, nakalagay non-bailable. Mali din yun kasi ang non-bailable lamang ay yung mga krimen na napaparusahan ng life sentence, death sentence, at saka reclusion perpetua. Yang kaso nito kung sa ordinary law lang ay 6 na buwan na maximum na kulong kung guilty siya. At kung ginamit kasi niya ang pamamaraan sa pag-post sa kanyang Facebook ng false medical report ni BBM ay nag-angat ng 1 degree. So ang 1 degree higher niya, dapat maximum of 2 years lang ang bilanggo niya. Hindi naman life sentence. Kaya diyan nagkakamali. May mali ang korte sa paglagay na non-bailable. Ang judge diyan si Lumina Niebistan. So pwede magreklamo si Jason sa diyan. So iyan po. So ang tanong ko ngayon, sadya ba yan? O wow, mali lang sadya talaga. So iyan ang tanong ko diyan. So pakinggan natin, tingnan muna natin pag-aresto kay Jason sa. Ito siya. Any comments lang, sir? I have no comment. The lawyer should not. Yeah, may posa siya. Galing po kayo nga sa province, sir? Sa Davao. Naglipad pa siya galing Davao. Para sumuko lang. Tapos delay yung warrant of arrest. Saan ka ba makakita na sumusuko na nga? Lumipad pa galing Davao, pumunta lang dyan para sumuko. Pahirapan pa ninyo. Ay, may nebulizer. May asthma pala to. Yan, tingnan nyo ang ginawa ninyo. Kumukontrapartido, ginagawa nyo ganon. I-treat nyo na patas ang lahat ng tao. Gabi na siya inaristo. Maga pa siya, sumuko na. Nakalive ka ba? These are Abang na lang mo. Ayan. Dito po, sa dulo po. Yung dulo ka na lang. Siyempre, Yan, napagod yung Do you need matanda. any medical assistance, sir? wala mong wheelchair dyan. Doon na, malapit na ako. O, nahingal. Hindi na po ako May asthma ka pa kasi. Pakuha lang tayo. Sige po. May dala siyang nebulizer. Ano sir yung sir? Medical condition. Ang diagnosis COPD and COPD. asthma. Asthma. Acute asthma. Accused at asthma. Supposed to see the doctor on Monday. Pahinga po muna. O, kita mo na? O, BBM, masdan mong ginawa mo. Kahit na ano. Yan. I'm just trying to show to you na yung pang-aapi nito sa tao. Okay na yung sumuko na ngayon yung tao dahil may nabalitaan niya sa Davao, may warrant of arrest siya. Sumakay siya ng eroplano.
at sumuko sa diretso. Ang problema, wala pa yung warrant of arrest nang dumating sa doon. Nilabas lang gabi na. Senior citizen, mga 70 years old na tumigit eh. Kalagitaan, mag-80 nata yan. Ang kasalanan ni Jason Sapo ay nag-publish sa kuno yung fake news na medical report ni BBM. Yun lang. Sumuko naman ng tao. Sinasagot niya ang kanyang kaso. Hinaharap niya. Sumuko na nga, pinapahirapan niyo pa. Asthmatic na yung tao. Ano, ikaw ba may kasalanan dito? May kasalanan ka rin dito, Judge Rowena Niebistan, yung judge sa Branch 118, Pasay City. Ito si Judge Rowena Niebistan, taga Waray din ito, taga Visayas. Kilalang kilala ko itong babaeng ito eh. Ay, buhay. Okay, pag-usapan natin. Yung ginawa niya po ay nag-publish siya ng medical report kuno na si BBM ay may sakit. It turned out na walang sakit. Yan ang lumalabas. So ano ngayon paparusahan mo yung tao na gano'n? Okay, kinasuhan na ninyo. Kinasuhan ninyo pag gano'n tapos pahirapan pa ninyo. At ang hindi pa nito, Judge Rowena Niebistan, ang tindi pa nito ay mali po kayo. Bakit ko nasabi na mali? Mali po kayo in the sense na nagpalabas ka ng warrant of arrest. May comment lang, sir. Nagpalabas ka ng warrant of arrest na walang complainant. Walang complainant dahil hindi naman nagsampa ng reklamo si BBM. Si BBM lamang ang tanging may karapatan magreklamo. Pag walang complainant, dismiss na dapat yan. Ang ginawa naman ng NBI na utusan ni BBM, na yan ang papel dyan ni Melvin Matibag, kinasuhan nila dalawa ang kinaso nila kay Jason Sa. Cyber libel at saka violation of Article 154, which is the unlawful use of means of publication. Kung titingnan mo, unlawful use means of publication ng isang uri ng krimen na yan ay nag-publish ka ng fake news. Yan ang elemento. Ngayon kung libel, nag-publish ka rin ng fake news. Pareho lang. Ibig sabihin, dapat may double jeopardy na dyan. Kaya ang nangyari, naintindihan ko, ang ginawa ng prosecutor ng Pasay City, binasura ang cyber libel. Kasi nga walang complaint, walang sinampa na reklamo si BBM. At inaprobahan nila yung unlawful use of means of publication. At yun nga ang inaprobahan naman ni Rowena Niebistan. And it turned out, walang complaint affidavit si BBM laban kay Jason Sa. Pag walang complainant po, walang kaso. Grabe kayo. Ang solusyon nito, si Atty. Mark Tolentino, ang abogado niya, ayusin mo naman. Kita mo, May 1, holiday. Sabado, holiday. Linggo, holiday. So 3 araw, 3 gabi sa malagay sa kulungan. Lunes pa pwede umaksyon. Kita mo ng kagaguhan ng mga nangyayari sa panahon ni BBM. Walang complainant, may kaso. Dapat wala ng kaso yan. Dapat hindi kinaso, dapat binasura ng Office of the City Prosecutor at ng korte mismo. Ang problema, tinanggap ang kaso at pinalabasan pa ng warrant of arrest at sinabi pa non-bailable. Hindi yung non-bailable. Labag sa konstitusyon yan, Rowena Niebistan. Judge Rowena Niebistan, labag sa konstitusyon ginagawa mo.
Napakaliit na kaso nito tapos hindi mo pahayaan, hindi mo siya papayagan magpensa. O si Matibag, bata ni Satanas yan. Tama kayo. Pero saan ka man nakakita? Yung tao, hinaharap ang kaso, lumipad galing Davao City. Yung matanda, mayroon pa siyang sakit na acute asthma. Tapos may bit-bit pa siya na nebulizer. Sumuko. Ang ekspektasyon niya pagsuko, makakuha na kagad siya ng pensa. Makapagbayad na siya ng pensa sa korte. Hindi mangyari. Nilabas ang kanyang warrant of arrest, gabi na. Wala nang korte, sarado na. Hindi siya makapagpensa. Talagang may sadya kayo na makpakulong niyo si Jason sa. Makulong lang siya ng 3 araw. At saka, by the way, ano na pala nangyari doon sa bakit hindi in-implement yung Joint Memorandum of Agreement sa gitna ng National Press Club at ng DOJ na hindi dapat mag-aresto kapag Biyernes. Kasi dapat mag-aresto kayo office hours para makapagpensa naman ang mga media men. Ito, veteran media men to eh. Ay, nako. So, ang pinakamaganda lang gawin niya to, gantay sa Lunes. Doon lang siya makapag-action. Ano ba yan? Attorney Tolentino. Ikaw hawak ng ano nito. Mukhang hindi mo kaya hawakan tong kasong ito. Ay, nako. Si Duterte, hindi niya kinakasuhan ang lahat ng mga media na kumakaso. Gumaganti lang siya sa pagsalita. Gaya ng sa Rappler. Sasalita lang siya. Kaya po, nais ko lang i-disabuse. Hindi ko i-disabuse, kundi nais ko lang i-correct yung mga kaisipan ng mga nag-idolize kay Percy Lapid. Hindi po, wala po kaming ebidensya na si Digong ang nagpapatay kay Percy Lapid. Gusto ko lang itdiin sa inyo yan. So hanggang dyan lang muna tayo at paki-spread nyo ito para marami makakaalam. So, na prison na siya. Sa bilangguan na siya ngayon. Basahin ko lang muna yung Rolando Hoxton, dapat sana maintindihan mo, walang kinalaman niyang kikibuloy yung yung kasong ito. Banji Alberio, cover up yan NBI Matibag para lang mayroon ilis ng usapin sa flood control. So, Inspiration, Bonsai Tree, Ben Dalo, Vicente Tomabon Jr., mapriso jud tingali siya. Napriso na siya po. Nabilanggo na po siya. Nasa bilangguan siya ngayon. Mr. Tikitot, ang aim nila is to humiliate Doc Toto. Ganun, di-humiliate na talaga si Jason sa. Is being grabe ang bangag admin. Dok, walang mercy sa matatanda. God's words of wisdom. Ano ba kaso niya? Kawawa naman. Nag-publish, isa po siya sa tinuro na pinag-umpisan nung medical report na may sakit si BBM. At fake news daw yun. Yun lang naman kasalanan niya. Mimak, alagaan nila senior citizen sa NBI. Hindi sa NBI, sa jail siya nilagay. So Yasmin, panahon po ni Tatay Digong, kahit batikusin siya, wala siyang kaso. Totoo yan, walang kinasuhan si Digong. Levis Strauss, ganito ba na ba ngayon ang gobyerno? Si Arnold Kantimbuhan, good for you, tumanda ka kasing walang pinagkatandaan. Yan ka naman. Ang lupit mo naman, Arnold Kantimbuhan. Masyado kang hindi ka marunong tumingin sa kapwa mo tao. Banji Alberio, gusto nila kay BBM lang kakampi. Pag kay BP Sara, kampi, huli agad. Ayun. Tapos si LDS, bakit kaya ganon? Mga ordinaryong tao lang kaya ni iparisto. Yung mga nagsasabi lang naman ng katotohanan, bakit hindi yung involved sa flood control at maliit ang pera na ninakaw nila? Sa Mimak naman, heartless judge. Sa Glenmac, kay Duterte, dati hinayaan lang mga bumabatikos. Tapos Mimak, bakit siya nagpapalabas ng warrant of arrest sa weekend pa? Yun nga, tanong nyo kay Judge Rowena Niebistan. Mr. Romualdez Tambi. So, Toto, anong pwede niya panlaban dyan? Magantay na lang siya sa Lunes. Sa Lunes na siya makapagpensa. Mag-file pa siya ng motion para matauhan si Niebistan, si Judge Tan, na
hindi pala to non-bailable na kaso. Yun. Timothy Gutierrez, para one-sided. Mimak, bailable naman yan. Lahat, bakit siya pina-arrest? At saka nakasulat mismo sa warrant of arrest, non-bailable. Yan ang pagkamali. Expeditor Ligarda, kaya hindi siya pwede ipapiansa kasi non-bailable nga. Matibag, bata ni Listanas, yan, kaya inaresto si Sonsa. Jerry Alipio, hindi naman Biyernes kanina. O nga, pero bukas ay holiday. May 1, Labor Day. Kaya walang opisina bukas. Cholesterol. Intention analysis there. Alam niya, ginagawa niya. Hindi na po pinag-usapan niya kung may mali si Jason sa hindi. Ang pinag-usapan niyan, bakit mali ang warrant of arrest na nilabas ng judge? Bakit niya nilabas? Una, gabi na. Gabi na binigay dun sa NBI. Maaga pa to sumuko si Jason sa para makapagpiyansa siya. Hindi para makapagpiyansa. Biro mo, lumipat pa siya galing Davao City. Para lang dyan makasuko at makapag-file ng piyansa. Bakit hindi siya makalabas sa maglabas ng medical bulletin? Danny Cortez, wag lang mag-alala, ikaw na susunod, kalbo. Galit ka talaga sa akin, ha? Danny Cortez, ano ka ba? Cholesterol. This is not simple fake news. This is organized and planned. Yasmin, kung may ghost president, meron ding ghost warrant. Ayun ang problema. So, what shall we do? Alam mo, nais ko lang mag-comment. Unang-una, walang complainant. Hindi pumirma si BBM ng complaint. So that's one. Attorney Mark Tolentino, you file a motion to quash the case. I-quash mo dahil walang jurisdiction ng korte. Walang jurisdiction ng korte dahil hindi nagpumirma ng reklamo si BBM. That's one. Yan lang kasimple. At saka number 2, point, wala ring jurisdiction ang korte sa Pasay. Bakit? Saan ba dapat isampa? Sa Davao? Sa Manila? Si BBM na sa Manila. Wala naman siya sa Pasay. Bakit sa Pasay isampa? Ano ba kayo mga NBI kayo? Ay ginagawa niyo ba trabaho niyo o ginagawa niyo sinasadya na may merwisyo kayo? Ha? Milbin Matibag? Okay, ganun lamang po ang aking concern dito. Sana paki-share na para mapansin at hindi na maulit ito. Wow, mali ba ito? O sinasadya? Yan lang.